itong sa impeachment ni Sara, ano bang nakikita mo dito? Bagamat napag-uusapan na namin to nila Secretary Ronald Llamas, pero gusto kong maano ang pananaw mo dito. Tingin mo dito. Lulusot ba ito sa tingin mo sa House? At kung sa tingin mo lulusot sa House, makarating sa Senate, sa tingin mo may ano ba? May pag-asa ba na ma-convict si Sara? Considering na karamihan ng senador, marami pa ring senador ang kakampi ni Sara. Yun ang mga tanong ng marami. Ikaw, anong tingin mo dito? Ang tingin ko dito, attorney, is one step at a time tayo. Milestone driven. So nakapasa na tayo ng sufficiency in form. Ang next step natin, sufficiency in substance. Pag nakapasa tayo diyan, ito na ngayon, maghihingi ng response ni ni Sara, ano ang sagot niya diyan. Tapos magsasagot yung mga complainants, tapos magpe-presentation ng ebidensya. Doon sa 60-day period na yun, lalabas yung mga ebidensya ng aligasyon. At ako, among other pieces of evidence, kumpiyansa ako na pag lumabas yung bank accounts issue, yun ang makakapagkumbinse sa taong bayan, and therefore, pagka nakuha yung public opinion, susunod yung mga representante ng taong bayan. Pag nakita nila yon, dediretso ito sa Senado. Pagdating sa Senado naman, ay since nakita na yung mga ebidensya sa House pa lang, mahirap na nilang isuppress yung ebidensya rito. So lalabas yung sa trial. Papakita ngayon yung mga ebidensya. Tapos, ang mangyayari nito, pagka nakita na sementado na yung opinion ng mga kababayan natin na tipong totoo naman palang guilty itong si Sara, totoo naman palang hindi karapat-dapat na itong manatili bilang Vice President, magbobotohan yung mga senador. Ngayon, dalawa yung senaryo. Makukuha yung 16 o hindi. On the assumption na makukuha yung 16, di tapos na ang pinag-uusapan natin. Ano ito? Removal from office, perpetual disqualification to hold public office. Pero, kung hindi makuha yung verdict, kahit ma-acquit ito, pero mapupuruhan na ito. Hindi niya na matatanggal yung issue na yan hanggang 2028. Yung numero niya, kung ngayon nasa mid-40s siya, pagkatapos nitong buong proseso ng impeachment na to, bababayan at most sa 30%. At most. Yan na yung hardcore na talaga niya na wala na, hindi na magbabago isip. That's a significant number, but it won't be enough to make her president. So ganun ang mangyayari dito, kinalaunan. So whether guilty verdict siya or acquitted, hindi na to magiging presidente ng Pilipinas. So kasi nga kung vice president pa lang, unfit na to hold public office, gagawin mo pang presidente, di ba? So again, to answer your question, attorney, we will take it one step at a time. Milestone driven tayo. Bukas, kung matuloy yung botohan sa sufficiency in substance, that's a major victory. Then, abangan natin itong mga testigong ilalabas natin in the weeks to come. Pero sa discussion namin ni Secretary Ronald Llamas, sabi niya, posible pa rin na may mga babaliktad diyan na senador sa na yan. Kaya hindi pa rin ang sinasabi niya kasi yung experience nila noon kay Corona, Sentry. Alam naman natin nung panahon ni Pinoy, si Secretary Llamas, presidential advisor siya on political affairs. At kung titingnan noon, ang mga senador noon sa impeachment ni Corona, karamihan ng senador mga identified kay GMA. Kaya nung una, confident si Corona na hindi makukuha yung 2/3 eh. Pero nung bandang huli, nung butuhan na, 20 yung bumoto sa conviction ni Corona. 3 lang yung hindi. Ang nag-acquit na lang sa kanya si Miriam, si Joker at saka si PBBM. Pero kahit sila Soto yata noon, Soto, Hunasan, Escudero. Nung simula, attorney, I was there Nung simula, 13 sila. 10 lang kaming leaning conviction. Member ka ba ng noon? Member ka na ba ng yes. Senate? Oo, ando doon. So ngayon, from 13-10, naging 23. Yun. So yung 10 naging 20. Kumbaga, pero ang critical doon,
nung lumabas yung bank accounts din at nung nagkamali si ano Chief Justice Corona nung umupo siya sa witness stand. Hindi maganda hindi convincing yung performance niya kasi wala na desperado na The public opinion has shifted to conviction already. So he needed na parang gusto niya mag-appeal to emotions. Gusto niya magkaroon ng convincing performance doon na inosente siya. Kaso baliktad na nangyari, lalong nag-sway na lahat. Ngayon, yung mga politiko, supposed to be representatives of the people, nung nakitang nandoon na yung public opinion, di nagsunura na. Pero dito kasi ngayon, medyo mas polarized yung attorney. Dito nga kahit alam na nilang mga guilty, ando doon pa rin. So yung iba dito, maaring maninindigan pa rin, yung mga pro-Duterte senators, kaya nga dalawa yung senaryo natin kung makuha yung 16, di convicted. Pero kung hindi makuha yung 16, dahil yung mga Duterte senators, ano pa rin, hindi pa rin mag-convict kahit na maliwanag na yung ebidensya at saka public opinion, mangyari dito, hindi pa rin magiging presidente na si Sara kasi mapupuruhan siya dito. Lalabas yung mga issue ng pangungurakot ng pamilya nila. Siya at pamilya niya. Tapos, yung kanilang involvement sa illegal drugs. Pati nga yung video, alam niyo yung video niya na minumura niya si President Marcos, papapatay niya, pupugutan niya ng ulo. Marami pa tayong kababayan na hindi nakapanood nun. Kaya sa impeachment hearings, doon pa lang nila for the first time makikita yon. Kasi na-suppress yun, hindi naman gaanong nanonood na ng balita yung mga kababayan natin. Kaya, pero sa tingin mo, kasi ang mangyayari dito, pag bukas, magbubutuhan na yan sa sufficiency in substance. Bukas, nakaano na yung fourth impeachment complaint, yung kila kila Abante at saka kay Ortega. Kasi ngayong araw yung third impeachment complaint na in-endorse ni Congresswoman Laila Bukas yung in-endorse na ni Abante. Sigurado naman lulusot bukas yung sufficiency in substance. After niyan, bibigyan ng pagkakataon si Sara, i-notify na si Sara Duterte niyan. I-notify na. I-notify na para sagutin niya. Para sagutin niya. Tapos maglalabas na rin complainants ng kanilang mga ebidensya at testigo. So pwedeng yung bank accounts mabubuksan na diyan. At saka yung si Madriaga pwedeng ipatawag. After niyan, magdidetermine yan kung may probable cause. Siguro, ngayon, kung may probable cause, pupunta na yan sa plenary. Doon kailangan ng 1/3. Ngayon, ang lumalabas dito, Sentry, parang kahit itong 18 na ex-Marines na to, hindi lang tungkol sa ICC ang pinupunteriya nila Ang nangyari nga dito, dalawa parang hitting two birds in one stone. Yung ICC, kaya ikaw yung in-expose nila doon. Tapos, ito naman sa impeachment na itong mga kongresista daw na ito, karamihan doon sa mga nasa lista ng tumanggap ng mali-malitang pera na diniliberan daw nila. Itong mga kongresista na talagang porsigido sa impeachment ni Sara. To the point na pati si Laila, na hindi pa naman member ng Congress nung panahon na yon, ngayon pa lang naman siya naging member itong 20th Congress, sinama. Kaya makikita mo, parang nagtitipid masyado ang kampo ng Duterte Instead na mag-produce ng mga testigo para dito sa isang testigo na lang yung para sa inyo sa ICC at saka itong dito sa impeachment, isahan na. Anong tingin mo? Ako, I totally agree. Tapos kasama pa nga yung distab angle na they were hoping nung nag-press con sila sa Club Filipino, very historic na tipong magti-trigger ito ng public outrage o magagalit o puntahan na sa kalye. Eksakto, may EDSA people power nun. Wala hindi pumatok. Kaya ngayon, pang nila sa impeachment, ginamit kanina nung isang DDS congressman na si Bong Suntay na dito ka magtataka na itong si Bong Suntay na kanang kamay ni Speaker Bogie D makasara. Di ba? Tapos yung apo ba ni Chavit Singson yun, Congresswoman Singson, kanang kaman, isa din sa mga core group ni ng Bogie. speaker. Oo, Speaker Bogie D. Aba, ano yan?
Kailangan magkaliwanagan 'yan. Pagka hindi niya ma-deliver ito, ano siya, kailangan siyang mapalitan dito pagka hindi niya ito na-deliver, 'di ba? Kasi ano 'yan, ah, 'yan yung direksyon dapat ng administrasyon ang tinatahak niya. Kasi maliwanag, kanang kamay niya ito, si Bong Suntay, So, may milagrong nangyayari diyan. Sa kasi si Rufus Rodriguez, ano ba yan? Kaya marami nagtatanong sa akin, di ba majority yan? Bakit parang siya pa yung, halimbawa, Nag-aabogado. kini-question, oo, kanina, ano bang mo kay Rufus Rodriguez? Ganito kasi, sa Mindanao, alam nila yung pulso. Yan yung ano nila kumbaga yung constituente nila. Pero dapat sa ganyan, kung hindi ka rin lang naman sang-ayon sa direksyon ng administrasyon, mag-abstain ka na lang. Pwedeng hindi ka naman umattend. Kasi yan Saka, nagde-defy ka Oo. Saka Centric, pagdating naman sa mga kongresista, saka sa yung mga mayors, governors, hindi naman magmamatter masyado diyan ang Duterte. Ang masyadong ang maapektuhan masyado ng mga ganyan sa Mindanao, senador. Pero halimbawa, barbers. Kahit naman Mindanao 'yan, sabihin nating malakas ang Duterte, ang ng Duterte sa Mindanao. Pero hindi naman matatalo si barber sa teritoryo niya. Ganon din si Rufus Rodriguez. Bakit sila matatakot sa ganyan, di ba? Parang alam naman natin ang politika. Iba kapag sa local, alangan namang saka tama ka. Hindi pwede naman na ang ginawa na lang nila na nahimik na lang, di ba? Kung medyo kinukonsidera nila yung political nila. Hindi yung unawa natin si Paulo Marcoleta. Kahit nakakahiya na yung mga pinagsasabi kasi Marcoleta yan. Pero yung mga sinabi mo, nga, nasa majority sila. O bakit Sa majority kayo. kaya Kung magkakahiya na yan. Hindi naman pwedeng ano ka rito di ba? Isa lang dapat ang boss na sinusunod. Kung anong direksyon ng majority, dapat doon kayo. Kung hindi ka agree doon, it's either mag-abstain ka o kumalas ka, lumipat ka na lang sa minority.